May mga artista na sumisikat dahil sa isang biglang eksena. Mayroon ding mga artistang unti-unting hinubog ng panahon, ng trabaho, at ng mga matang laging nakamasid. Si Yasi Pressman ay kabilang sa ikalawang uri. Sa paningin ng publiko, madalas siyang nakikita bilang maganda, mahinahon, at laging may dalang kilig. Pero sa likod ng imahe na iyon, may mahabang lakbay na nagsimula pa noong bata pa siya. Si Yasmin Isabel Pressman, na kilala bilang Yasi Pressman, ay isang Filipina model, actress, television personality, singer, at dancer na nagsimula sa TV commercials noong edad 6, pumasok sa ABS-CBN's Gulong ng Palad noong 2006, naging regular na GMA dancer noong 2009, at kalaunan ay sumikat ng husto bilang Aliana sa FPJ's Ang Probinsyano. Bago pa man siya maging isang pangalan na laman ng headlines, isa na siyang batang unti-unting tinatahi ng industriya sa sarili nitong tela. Noong una, hindi pa siya Yasi na alam ng masa. Isa lang siyang batang artista na maagang isinabak sa mundong ang kapalit ng liwanag ay palaging pagod at ang kapalit ng atensyon ay laging pagsusuri. Sa mga impormasyong lumabas tungkol sa kanya, maaga siyang nagsimula sa commercials, nagkaroon ng unang break sa Gulong ng Palad, at dumaan sa yugto ng pagiging dancer sa SOP at Party Pilipinas, kung saan nabuo ang bansag na Princess of the Dance Floor. Hindi ito simpleng palamuti sa karera. Ito ang ebidensyang bago pa man siya maging leading lady, sanay na siyang gumalaw sa ilalim ng matinding ilaw at mahigpit na kompetisyon. Sa showbiz, maraming sumisikat sa isang gabi. Siya, mas mukhang isa sa mga sumalang sa mahabang training ng panahon. Pagdating ng 2013 at 2014, mas lumalim ang kanyang presensya. Pumasok siya sa Viva Artists Agency pagkatapos ay nakasali sa mga pelikulang Diary ng Pangit at Talk Back and You're Dead, mga proyektong naglatag sa kanya bilang hindi lang dancer o VJ, kundi isang artistang may sariling timbang sa rom-com at youth-oriented films. Mula rito, lumawak pa ang kanyang sakop sa industriya, Pinoy Big Brother Lucky 7, regular performer sa ISAP, at pagkatapos ay ang mahabang pagtahak niya sa Ang Probinsyano, kung saan halos 5 taon siyang naging bahagi ng serye bilang Aliana, asawa ng karakter ni Cardo Dalisay. Ang tagal niyang nanatili roon ay hindi basta tsamba, indikasyon iyon na nakitaan siya ng audience at network ng lakas, consistency at emotional pull. At doon pumapasok ang pinaka-interesanting bahagi ng kwento niya. Ang yugto ng paglaki mula sa pagiging showbiz girl tungo sa pagiging public woman. Noong 2023 at 2024, hindi na lang siya basta artista sa mga proyekto. Isa na siyang pangalan na sinusundan maging sa personal na buhay. Sa mga ulat may mga pagkakataong napag-usapan siya at ang emotional healing niya matapos malink sa iba't ibang tao, at sa panahong iyon, humiling siya ng pag-unawa at respeto mula sa publiko. Ibig sabihin, hindi lang siya lumalaban sa role sa harap ng kamera. Lumalaban din siya sa bigat ng mga hinala, chismis at mga kwentong isinusuot sa kanya kahit hindi naman niya ginusto. Sa mundo ng celebrity, minsan mas mabigat pa ang haka-haka kaysa sa katotohanan. Ngunit sa gitna ng gulo ng ingay, may isang relasyon na unti-unting naging mas malinaw kaysa sa lahat ng bulong-bulungan, ang samahan nila ni Luigi Villafuerte. Noong 2024, nag-ulat ang ABS-CBN na nagdiwang sila ng anniversary bilang magkasintahan, at sa sumunod na taon ay naging mas tahasang tinawag ni Yasi ang relasyon nila bilang best relationship I ever had in my life. Sa PEP, sinabi rin niyang hindi siya nagmamadali, hindi sila nagra-rush, at ramdam niyang mahal na mahal siya ni Luigi. Ang tono ng mga pahayag niya ay hindi lang kilig, may bigat ng isang taong natagpuan ng espasyong ligtas siyang maging totoo. Sa panayam, pinuri niya si Luigi bilang public servant na present, alam ang ginagawa at noble sa trabaho. Sa puntong ito, ang kwento nila ay hindi na simpleng blind item. Isa na itong relasyon na kinumpirma sa publiko, hinarap sa media, at piniling dalhin ng may sariling pacing. Bago tayo magpatuloy pa-like ng video at mag-subscribe sa aking channel, napakalaking tulong nito sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Mahalagang tandaan kung sino si Luigi sa panahong ito ng usapan. Ayon sa House of Representatives at sa mga ulat ng PEP, si Vincenzo Renato,
Luigi Reyes Villafuerte ay District Representative ng Camarines Sur 2nd District mula 2025 at nagsilbi rin siyang Governor of Camarines Sur mula 2022 hanggang 2025. Ibig sabihin, ang relasyon ni Yasi ay hindi lang nakatali sa isang simpleng boyfriend-celebrity setup. Pumasok siya sa isang relasyon na nakatingin din ang publiko dahil ang kabilang dulo ay isang politiko mula sa isang matagal ng kilalang pamilya sa Camarines Sur. Sa ganitong klaseng relasyon, bawat kilos ay may interpretasyon, bawat larawan ay may kwento, at bawat tahimik na araw ay pinupunuan ng iba ng sariling haka-haka. Kaya noong kumalat ang usapan tungkol sa secret wedding, mabilis din itong tinuldukan ni Yasi. Sa ABS-CBN at PIP, malinaw niyang sinabi na hindi pa sila kasal at hindi sila nagmamadali. Hindi yun simpleng denial na pampakalma lang sa tao, iyon ay public boundary setting. Parang sinasabi niyang may karapatan ng publiko na maging interesado, pero may hangganan ang totoo at may hangganan ng haka-haka. Sa isang relasyon na sobrang binabantayan, minsan ang simpleng hindi pa ay mas matapang pa kaysa sa mahabang paliwanag. Dahil dito, lumitaw si Yasi hindi lang bilang babae sa isang love story, kundi bilang isang taong marunong magtakda ng sarili niyang bilis sa gitna ng maingay na mundo. Dito ngayon pumapasok ang tanong na gustong-gusto ng marami. Totoo bang buntis na siya kay Luigi Villafuerte? Sa mga publikong ulat na nakita ko, walang mapagkakatiwalaang kumpirmasyon na buntis siya. Ang malinaw na pinakahuling public statements ay tumutukoy sa relasyon nila, sa pag-deny niya sa balitang kasal na sila, at sa pahayag na masaya siya at hindi sila nagmamadali. Kung pagbubuntis ang usapan, walang konkretong opisyal na pahayag mula kay Yasi o sa kampo niya na nagpapatunay nito sa mga source na nahanap ko. Kaya ang tamang sagot ngayon ay ito. Hindi ito kumpirmado. Mahalaga itong linawin dahil sa showbiz, ang chismis ay madaling bumilis. Pero ang katotohanan ay kailangan pa ring panghawakan. At kung may emosyon mang bumabalot sa isyong ito, iyon ay hindi lang dahil sa tanong kung buntis o hindi. Ang tunay na emosyon ay nasa bigat ng pagiging babae sa publiko na bawat pagbabago sa itsura, bawat masayang post, bawat tahimik na sandali ay pwedeng gawing headline. Si Yasi, sa mga recent public appearances at messages niya, ay mukhang patuloy na active at present sa trabaho. Noong Marso 21, 2026, naglabas pa siya ng Women's Month message na nananawagan ng lakas at pagtitiwala sa pagharap sa mga pagsubok. Sa isang personal at public level, parang sinasabi niya na buhay ang tao sa likod ng image at hindi siya pwedeng ikulong ng sabay-sabay na assumptions. Kung pag-uusapan naman ang yaman niya, kailangang maging maingat at tapat. Walang public audited net worth si Yasi Pressman na madaling ma-verify, kaya ang mga numerong umiikot online ay dapat ituring na rough estimates lamang, hindi final truth. May isang older profile article na nag-estimate ng kanyang net worth sa pagitan ng $100,000 hanggang $1 million, pero malinaw na estimate lang iyon at hindi opisyal na financial disclosure. Mas makatuwirang tingnan ang pinanggagalingan ng kanyang kita, mahabang karera sa TV at pelikula, endorsement work, hosting, dancing, at tuloy-tuloy na presensya sa entertainment industry. Sa madaling sabi, hindi siya yumaman sa isang bagsak lamang. Ang yaman niya ay bunga ng maraming taon ng pagpasok, pag-akyat, pagkapit, at hindi pagsuko. At dito umiikot ang tunay na kwento ng noon at ngayon. Noon, si Yasi ay batang talentong sumusunod sa tawag ng kamera, commercials, maliit na roles, sayaw, at mga unang break na madalas hindi napapansin ng karamihan. Ngayon, isa na siyang artistang may sariling pangalan, sariling relasyon na kinikilala ng publiko, at sariling boses sa pagharap sa mga intriga. Sa pagitan ng noon at ngayon, may isang matinding katotohanan. Hindi siya naging sikat lang, pinaghirapan niya ang pagiging sikat. Ang artista niyang kinang ay hindi lang galing sa ganda, kundi sa kakayahang manatili sa industriya sa loob ng mahabang panahon habang nagbabago ang uso, network, love life at public mood. Kung titingnan pa ang mas malawak na larawan, makikitang ang buhay ni Yasi ay palaging nasa pagitan ng pagiging artista at pagiging taong may pribadong puso. Sa isang banda, may mga proyektong nagpapatunay na malakas pa rin ang kanyang relevance. Mula sa pagbalik sa GMA era ng kanyang career
hanggang sa pagiging visible sa mga bagong gawa at public messages. Sa kabilang banda, may mga relationship stories at pregnancy rumors na palaging sinusubukang isulat ng iba para sa kanya. Ngunit sa bawat pagkakataon, may isa siyang kinakaibang ugali. Hindi siya basta sumasabay sa drama ng iba. Kapag mali ang balita, nililinaw niya. Kapag masaya siya, sinasabi niya. Kapag hindi pa handa ang isang bagay, hindi niya pinipilit. Sa industriya kung saan karamihan ay gustong mauna ang headline kaysa sa katotohanan, iyon ang klasing tahimik na dignidad na bihira. At marahil iyon ang dahilan kung bakit patuloy pa rin siyang pinag-uusapan hanggang ngayon. Hindi lang dahil sa relasyon niya kay Luigi at hindi lang dahil sa tanong kung may baby bump ba o wala. Pinag-uusapan siya dahil may matagal ng kwento ang kanyang pangalan. Isang batang nagsimula sa commercials, isang dancer na naging leading lady, isang actress na naging public figure, at isang babae na kahit paulit-ulit na sinusubok ng tsismis, ay patuloy na nagpapakita na ang personal na buhay ay hindi dapat automatikong maging public property. Ang romantikong detalye ay pwedeng ikatuwa ng fans, pero ang pinakatumatak ay ang kanyang kakayahang ipaglaban ang sariling naratibo. Sa dulo, kung tatanungin kung gaano na siya kayaman ngayon, ang pinakatapat na sagot ay ganito. Malamang ay napalagunan niya ang sarili niyang comfort and earning power sa loob ng maraming taon ng trabaho, endorsements at visibility. Pero walang opisyal na dokumentong naglalantad ng eksaktong halaga ng kanyang yaman. Kung tatanungin naman kung buntis na siya kay Luigi Villafuerte, ang sagot ay hindi pa ito kumpirmado sa mga mapagkakatiwalaang publikong ulat na nakita ko. Ang meron lang tayo ay isang kwentong mas malalim kaysa tsismis. Isang babaeng nagmula sa mahabang pag-akyat, isang lalaking naging bahagi ng kanyang mas personal na kabanata, at isang kasalukuyang buhay na mas gusto niyang dalhin sa sariling ritmo kaysa sa ritmo ng mga marites. Sa mundong mabilis gumawa ng espekulasyon, si Yasi Pressman ay nananatiling paalala na ang tunay na kwento ay hindi laging pinakamalakas sumigaw. Minsan, ito ang pinakatahimik na lumalaban at pinakamatagal na tumatagal.